Last year po ay pinag-usapan natin yung patungkol sa pag-alis ng ilang mga Canadians dito sa Canada at ng ilang mga permanent resident dito sa Canada na ang sinabi natin doon ay may ilang dahilan yung mga kababayan natin, yung ilang mga ibang nasyon din at ang mismo mga Canadians kung bakit umaalis sila, no? Pero hindi natin ibinigay ng tahasan doon kung ilang porsyento yung talagang umaalis dito sa Canada. Ngayon, ang worry kasi ng ilang mga kababayan natin ay marami daw umaalis dito sa Canada at ilang mga immigrants ang umalis na at ilang mga Canadians, mismo mga Canadians na talagang lumaki na dito ang umaalis dito sa Canada dahil meron daw silang nababalitaan o napapanood ng mga nagvo-vlog na umalis sila ng Canada. It's because they don't wanted to live here in Canada anymore. No? So gaano nga ba katotoo ito at gaano kalaki yung porsyento ng mga individual na umaalis dito sa Canada and how true ba talaga na talagang iniiwan nila ang Canada at totoo ba na pamilya yung umaalis dito sa Canada? It's because sinusuportahan ng Canada ang Ukraine dahil sa digmaan, something so on and so forth, na ilang mga nasa politiko ay sinusuportahan ang Israel, something like that. At marami pang iba, maraming issue kinakaharap actually ng Canada sa kasalukuyan at hindi lamang ito, no? Pero ang titignan natin dito, gaano ba kalaki yung porsyento at titignan natin doon sa number of citizens na nag-a-apply at sa number of let's say mga workers na nandito na umaalis nga ba talaga sila. Yun ang ilan sa malaking katanungan, ano? At kanina habang nagdadrive ako pa uwi at may narinig akong podcast patungkol nga dito at nabanggit yung mga Filipino at ibang lahi katulad ng mga Colombians, mga Chinese and so on and so forth, mga East Asians, na yung retentivity ng mga bansang ng mga tao na nanggaling sa mga bansang ito ay mataas kumpara sa ibang mga nasyon. So napagduklay-duklay ko dahil isa pala ito sa kumbaga issue ngayon dito sa lipunan ng Canada at sa mga nagbabalak na makarating dito sa Canada na they see na ang Canada ay may malaking loophole doon sa talagang immigration process and of course doon sa totoong trabaho na. Ang sinasabi pa nga ng iba, hindi raw totoo na malaki ang sahod, ganyan-ganyan, and mas maganda pa nga raw sa Dubai, something like that, dahil nakapagpupundar sila ng mga milyones, something like that. So, mayroon naman talaga parte, no? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ngayon, gaano nga ba katotoo yung pag-alis ng malaking porsyento ng mga Canadian citizen at ng mga permanent resident na nandito na? Bale, actually, ang tignan na lang natin is the Canadian citizen, yung mga halimbawa mga Filipino, mga ibang nasyon na nag-convert into a Canadian citizen. May sinagawang pag-aaral actually ang Government of Canada at sinasabi doon na napakaliit yung porsyento na umaalis yung mga naging permanent resident at mga naging Canadian citizen bukod pa doon sa mga talagang citizen na dito sa Canada, no? So, ibig sabihin, nasa 2% lamang in total applications and in total kumbaga na naging citizen na dito sa Canada, yung kumbaga parang naturalized, parang ganon, hindi natural born kundi yung true paper, no, na maging citizen dito sa Canada. Ang sinasabi, ang pinapakita ng pag-aaral ay napakaliit na porsyento o bahagi ng mga umaalis compared doon sa 95% na kinuha kasi nila yung datos from 2003 up to 2007 na mga nag-apply, and then after 5 to 10 years nandito pa rin ba sila, parang ganon. So they found out na yung mga nag-apply ng 2003, 2007, 2010 and then 2014 at yung iba pang mga details nila, sinasabi doon na napakaliit yung bahagdan o porsyento na may umalis doon sa nabigyan na ng permanent resident at naging citizen na. At ang sinasabi pa nga doon sa pag-aaral na malaking bahagdan yung kapag naging permanent resident, lalong-lalo na sa mga professionals, kung tawagin natin, mga high-skilled workers, professional skilled workers, na nagtitend sila na maging Canadian citizen pagdating ng panahon at kaysa malagi as a permanent resident.
So, ibig sabihin, the retention rating, yung Canadian Retention Program ng Canada is very high in terms of yung mga nakatira na dito. At yung iba naman, yung 2% na nawala doon sa kinuhanan nilang datos, maaaring nandito pa rin sila sa Canada o umalis na ng Canada, pero yung iba ay napagtanto nila na hindi na sila active doon sa tinatawag nating tax paying sa mga ilang panahon. Pwede siguro nag-retire na o kaya naman resign na at hindi na naghanap ng trabaho, something like that. So, ibig sabihin, medyo yung steep ng paglaki ng retention program ng Canada is actually big. Hindi siya small. So, yung napapabalita noon at ngayon na yung sinasabi na yung umaalis ng Canada is not actually true. Kaya nga binanggit ko doon sa nakaraang vlog natin, yung mga umaalis na from Canada, papunta ng ibang bansa, papunta ng US, something like that, ay may mga dahilan. Pero not necessarily, binanggit ko din sa inyo noon, not necessarily na sila ay umalis dahil sa economic reasons, something, kung ano-anong rason, no, na binibigay ng mga ibang nagpapabalita ng gano'n. So, ibig sabihin nito, there are personal reasons. For instance, matanda na, gusto lang tawagin natin snowbird, no? Pagka winter aalis and then pupunta ng ibang bansa and then babalik na naman dito, something like that. So, those are the reasons kung bakit umaalis, no? But not necessarily na malaking porsyento ng mga kababayan natin o ng mga taga-ibang nasyon o ibang nasyon ang umaalis dito sa Canada of so many reasons, no? So, yun yung una. Pangalawa, saan nanggagaling yung tinatawag nating mga turnout nito? Napagtanto nila at napag-alaman nila batay sa kanilang research na ang mga nagtatagal sa ganung program ay nag-undergo sa tinatawag nating Temporary Foreign Workers as a Skilled Workers Program. So, dun nanggaling yung malaking porsyento ng in-interview nila at malaking porsyento din kung saan yung retentivity ng mga nandito na ng mga naging citizen at naging permanent resident ay malaking bahagdan sa mga ganon. So, ano yung rason? Unang-una, inilakad nila ito, sabi pa nga ng iba, inilakad daw nila ito dahil nahirapan sila maglakad, kaya iti-treasure nila yon. Of course, pangalawa, yung family nila, nakuha nila at nandito na. And then pangatlo, for economic reason, mas umunlad yung pamumuhay ng mga nandito na kaysa sa dati. At yung pang-apat, yung tinatawag nating professional growth ng mga nandito at naging immigrant at ng mga naging citizen na ay mas, kumbaga, tumaas pa. So, ibig sabihin, naging more on positive yung outcome ng pag-stay ng mga kababayan natin dito at ng mga ilang mga nasyon kumpara doon sa decreasing na effect ng pagiging permanent resident at ng pagiging Canadian citizen. So, hindi po totoo na sinasabi ng ilan na maraming umaalis dahil sa mga iba't ibang program, something like that, nahihirapan, blah, 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 and so on and so forth. That is not true. So, data na po ang nagsasabi from the Government of Canada and from the non-government organizations ang nagsasabi na yung retentivity program ay mataas. So, ibig sabihin, economically wise, ang Canada ay nakapagbibigay ng let's say, mas magandang output doon sa mga naging Canadian citizen at ng mga naging permanent resident na. So, sa mga kababayan po natin na may concern with regards to this at nagtatanong kung bakit umaalis, may mga personal reason. Yun ang binanggit natin nung nakaraan pa. Pero hindi natin sinasabi doon na this is really a, kumbaga, big problem, no, dito sa Canada. At sinasabi ko na, aalis na dahil magiging 51st state na daw ng United States. Wala pong katotohanan yan. Hindi po papayag ang government of Canada. And of course, ako, papayag ba ako mismo na maging 51st state lang ng United States? Matagal nang ipinaglaban ng Canada ang kanyang kasarinlan. That was 17 to 1800s pa. Naging mainit yung issue na yan, no? Pero hanggang ngayon balitaktakan pero wala pa nangyari. May sariling sovereignty, may sariling constitution po ang Canada, no? So, huwag po tayong maniniwala doon. So, sa mga kababayan natin na nais na makarating dito at nangangarap na makarating dito, do not po kayong pabitag doon sa mga ganong issue lang na
wala namang basihan at wala namang research talaga na ginawa, no? So mas maniniwala tayo dun sa may mga datos na ipinapahayag sa atin at pag-aralan din po nating mabuti, no? So ganun lang po 'yan. So sa ngayon, sasabi natin na strong pa rin ang government of Canada, and of course ay mas nare-retain yung mga taong nakarating dito bilang immigrant, bilang permanent resident at bilang mga Canadian citizen na convert, no? So again, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam!